Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Umamin na rin itong si Senate President Chis Escudero kasi kabila yung bashing sa kanya eh. Diba? Binibira siya ng mga miyembro ng House of Representatives, ng mga legal experts at maging ng netizens. Bakit pinapatagal mo kasi yung impeachment trial? Matigas si Escudero ganito talaga kami. July 30 talaga magsisimula yung trial, 5 buwan ang nakalipas. Kontrang-kontra yan sa sinasabi doon sa konstitusyon na immediately or forthwith. Umamin na rin siya. Hindi ko alam kung nilaglag niya yung mga kasama niya sa Senado, pero umamin na siya. Sige, siguro nasa isip niya, total ako lagi yung binabash. Sige, lahat na tayo. Damay-damay na tayo. Sabi niya, mayorya ng mga kasamahan niya dyan sa Senado, o majority sila dyan sa Senado, payag sila na July 30 na simulang litisin yung hearing o impeachment trial para kay Sara Duterte. Ano tayo magagawa dyan? Majority daw po ng mga senador. Laglagan na to, ka-coffee ha. Yan nasa art card ng TV Patrol. Escudero, sabi niya, mayorya ng Senado payag na July 30 simulang litisin si VP Sara. Yun lang, wala tayong asahan sa Senado. Yung iba naka-break, yung iba busy sa kampanya. Yun lang. Mga re-electionist yung iba dyan kaya nag-iikot kailangan nilang mangampanya or else hindi sila mananalo. Diba? Siyempre, unahin nila ang sarili nila dyan. Ang problema, nasa konstitusyon natin yan, trabaho nyo yan. Anong uunahin nyo? Yung kampanya o yung litisin niyang impeachment trial ni Sara Duterte? Diba? Sisingilin kayo ng taong bayan kapag hindi nyo ginawa yan. Anyway, yun na. Umamin na si Escudero dyan. Ewan ko kung nilaglag niya yung mga kasamahan niya dyan, ka-coffee. Pero, wala na. Kumbaga, game over na. Wala na tayong aasahan dahil majority sila Diba? Pagbobotohan naman nila yan. So, tiis-tiis na lang talaga tayo dyan. Maghintay na lang tayo ng June 30. Nasa balita po ng ABS-CBN, basahin natin ito. Simula ng paglilitis kay Sara Duterte sa July 30, suportado ng mayorya ng Senado. Suportado ng mayorya ng Senado ang panukalang simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 30. Naku, napakatagal pa niyan. Ayon yan kay Senate President Francis Escudero, nadagdagan naman ang mga petisyong nakahain sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Ang pag-asa na lang talaga natin dyan, Korte Suprema. Maging si Tolentino, binabara na rin to si Coco Pimentel. Kasi si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, yan yung mga gusto nila na simulan na talaga yung trial na yan. Kasi malinaw naman sa konstitusyon yan na forthwith yan Ang problema, yun nga, pinapatagal. Teka lang, hanapin ko kay Tolentino kasi may nagbasa na ako kanina na minamadali nyo. Si Coco Pimentel nagmamadali. O sige, mauna ka na. Diba? Anong asa mo sa mga senador na yan? Ano pangalan ng Tolentino? Tolentino. May nakita kasi akong post kanina. Total, nagmamadali kayo. Sige, simulan mo na. Si Coco Pimentel kasi aggressive sabagay, hindi siya re-electionist kaya nag-iikot-ikot na siya dyan. Wait lang hinahanap ko yung balita na yan. Hindi ko na-share Ito. Nasa One News ito, ka-coffee. Ito, ewan ko kung nakita nyo na yan. Yung art card na yan ni Tolentino, no? Na binabara niya dito si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, sige, let's define the situation. Si Coco Pimentel, hindi siya re-electionist. So, hindi niya kinakailangan mangampanya. Bagamat tumatakbo siya bilang congressman dyan sa Marikina, hindi naman niya kasing lawak ng senador na kailangan mong umikot sa buong Pilipinas, no? And punta ka pa ng ibang bansa para sa mga OFW. Si Tolentino, tumatakbo under the alyansa. So, kinakailangan niyang manligaw. So, siguro, self-interest na rin yan. Iisipin niya rin sarili niya. Kung magpo-proceed yung trial na yan, paano kung makakapangampanya? Idisira ang kanyang career sa Senado, di ba? Baka hindi siya manalo Alanganin na nga siya sa survey, hindi pa siya mananalo. So ayaw niya talaga. Aminin man natin sa hindi, ayaw ni Tolentino na mag-proceed yung trial na yan. One reason yan Second reason, di ba dikit yan sa mga Duterte? Di ba? Mahirap-hirap na rin niya kahit mag-trial yan. Tingin ko, ang decision yan magiging favorable kay Sara Duterte. Anyway, basa ko lang yan. So sa balitang ito ng One News, Senate Committee on Rules Chairman Francis Tolentino said Senator Coco Pimentel can initiate
the impeachment process if he is eager to start it. Medyo nambabara ito. O sige ha, Coco Pimentel. O sige, masyado kang eager. O sige, mag-initiate ka na dyan. In an interview with 1PH sa programang Sa Totoo Lang, Tolentino even offered to designate Pimentel as chairman of the subcommittee on impeachment rules. Feeling ko itong move ni Tolentino favorable sa kanya, di ba? Kasi nga busy siya. Kung inyong matatandaan, nag-resign din niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Natatandaan niyo yan? Siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, isa sa pinakamakapangyarihang komite diyan sa Senado. Nag-resign siya diyan kasi ang reason niya, kasi binulgar siya ni Zubiri, di ba? Ang sabi ni Zubiri, quoting Zubiri, sinabihan daw siya ni Tolentino na mag-iikot siya kasi re-electionist siya. Kaya nag-resign siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil mahirap yung komite na yan eh. Mabigat yung inahawakan niya, napunta yan kay Pia Cayetano. So, syempre, busy. Busy si Tolentino, kaya pala ganyan. Tolentino emphasized the need to wait for the Supreme Court's decision, stressing that the impeachment rules must remain fair, neutral, and objective. Hindi ako nag-agree na nahihintayin mo pa ang Korte Suprema. Ano yan? Hindi nyo ba alam yung trabaho nyo? Diba? Ang Korte Suprema, kumbaga, check and balance ang gagawin yan. Kung sa tingin ninyo, ang interpretasyon ninyo sa sinasabi ng Constitution na forthwith, Senator Chis Escudero, agad-agad, simulan nyo yung trial na yan. Hindi naman ibig sabihin ng agad-agad, bukas. Pwede naman yan within 2 months, hindi yung within 5 months. Kasi ang nangyari ngayon, after 5 months pa saka magta-trial, napakatagal naman yan. Kung hihintayin mo, ang ruling ng Korte Suprema, ano yan? Hindi ka na naging proactive dyan. Diba? Haantayin ka pa, magsagot ang Korte Suprema. Hindi man trabaho ng Korte Suprema yan eh. Ang trabaho ng Korte Suprema, kapag may nag-file ng petition dyan at questionin yung ginagawa ninyo, humingi ng temporary restraining order para hindi nyo ituloy yan o itigil ninyo, ganyan. Hindi maghihintay ka muna ng utos. Sige, may mandato kayo eh. Malinaw yan sa mandato ninyo eh. Dinggin ninyo yung mga complaints na yan eh. Yung impeachment na yan eh. Ba't maghihintay ka pa sa Korte Suprema? Sorry I beg to disagree sa statement na ito ni Tolentino na kinakailangan daw pong hintayin ang Supreme Court's decision, stressing that the impeachment rules must remain fair, neutral, and objective. Wala namang question dun sa neutrality. Wala namang question dun sa objective or objectivity at fairness. Ang question dyan, kung kailan at bakit matagal, yun ang question dyan, yan ang pinag-uusapan. Bakit kinakailangan mo pa maghintay ng 5 buwan bago kayo mag-proceed sa trial? That's the problem. Hindi yung fairness, hindi neutrality, hindi yung objectivity, etc. He also acknowledged the need for updates, particularly on provisions for electronic evidence and virtual proceedings while ensuring transparency in the process. Again, kayang gawin yan within the week, within 2 weeks. Ang daming legislative staff matatalino mga staff ng mga senador, mga abogado, mga senado. Ang daming pera ng Senado. He also acknowledged the need for updates, particularly on provisions for electronic evidence and virtual proceedings. Wala ng COVID. Bakit may virtual proceedings? Sige, magagalit kayo. Kasi na tayo, new normal na tayo. Pwede nyo namang gawin yan. Pero updates lang yan Update nyo yung policy ninyo, hindi abutin ng 5 buwan kasi nakapagtataka nga naman, July 30 pa maghihiring, magagalit talaga ang tao niyan. Tulad ng sinasabi ng mga prosecutors, sinasabi ng House of Representatives, at risk yung mga ebidensya, at risk yung mga resource persons, mga witnesses, baka magsi-atras yan. Dahil baka magapang yan. Baka matamper yung mga ebidensya. The more na pinapatagal ninyo yan, mas lumalaki yung risk dun sa mga ebidensya. I hope you understand. Yun yung problema. Hindi dahil sa nagmamadali. Yung ebidensya, posibleng mabulilyaso kapag pagapangin ang mga galamay. Iba to Iba to mga issue na sinisingit ni Tolentino. Transparency, electronic evidence, virtual proceedings, etc. Tolentino acknowledged that the existing impeachment rules, last updated in 2011, may require revisions, particularly in areas such as electronic evidence and virtual proceedings. Then, do it. I-revise nyo na. Baka naman kaya yan na i-revise ng 1 month. At wag nang hintayin yung July 30 kasi napakatagal niyan. No, si Escudero, syempre, ako lagi binabanatan ninyo, idamay ko na ibang mga abogado. Idamay ko na ibang mga kasamahan ko. Umamin dyan si Escudero
na majority ng mga senador, definitely, tinanong niya rin naman yung mga yan, ano, okay ba sa inyo? Ganito, petsa natin ang hearing. Siyempre, kung re-electionist ka, gagawin mo yan, di ba? Yun lang, hintay talaga tayo. Anyway, may nagbabalik. Kilala nyo to ka-coffee, si Attorney Powa. Tao ni Sara Duterte yan, nung nasa Department of Education at sa OVP, pero nag-resign yan. Nag-resign, tinanggal o umalis. Anyway, basta umalis yan, ka-coffee, sa team ni Sara Duterte nung kasagsagan ng kaguluhan ng mga hindi na naipapaliwanag ng mga bagay-bagay. Nagbabalik ka-coffee, nasa headline ng The Manila Times, former Deputy Executive among Sara's lawyers in impeachment case. Nag-recruit Nag-recruit ng bagong abogado. Former Education Undersecretary and Chief of Staff Michael Powa entered his appearance as one of the lawyers of Vice President Sara Duterte in her petition to stop her impeachment at the Supreme Court. Bakit wala si Roque? Magaling si Roque ah. Bakit wala si Panelo? Magaling si Panelo ah. Bakit wala si Torion? Magaling si Torion ah. Asan yung mga tao na yan? Mga pangalan na yan? Bakit wala sila dito? O itong si Powa ang pinasok nila. I confirm that I filed my entry of appearance as co-counsel of the Vice President in relation to her petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court, Powa told the Manila Times in a Viber message Tuesday. So paglilinaw ka-coffee, ang basa ko dyan, limited lang itong itong services niya dito sa petition lang na itigil ng Korte Suprema yung mga impeachment proceedings na final nila diyan sa Korte Suprema. Not necessarily, hindi ko nabasa yung buong article, not necessarily saying natatayo itong abogado sa impeachment trial, no? Kasi magkaiba yan eh. Ito, posible sa petition lang at posibleng ibang set of lawyers din naman when it comes to the impeachment trial. Powa will join a coterie of lawyers, tama ba ang basa ko dyan? Coterie, C-O-T-E-R-I-E, of lawyers for Duterte's petition, including her father, former President Rodrigo Duterte, and her father-in-law, Lucas Carpio Jr. Other lawyers in her petition are Sigfred Fortun, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, and Roberto Batongbacal of Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm. In her petition for certiorari and prohibition, na ipinasa po nila yan February 18, Duterte said that the House of Representatives, and I quote, deliberately circumvented the one-year ban on impeachment by directing its Secretary General to give them more time to file the fourth complaint despite the fact that 3 separate impeachment complaints were filed on December 2, 4, and 19 of last year. Ito yung tinawanan lang ka-coffee na petisyon ni Sara Duterte. Di ba? Kasi ang pinupunto niya dyan, ang main argument niya, na-vlog na natin yan eh. Ang main point niya dyan, nakalagay daw sa konstitusyon natin na isang impeachment proceedings lang ang dapat maganap sa loob ng isang taon. So, gusto nila palabasin, i-void na itong fourth complaint. Kasi fourth complaint yung umusad eh, yung umakyat ng Senado eh, kung saan na-impeach siya. I-void na yan, fourth complaint na yan, kasi meron ng 1, 2, 3. Pang-apat na yan, kumbaga na doble na eh. Sabi nga raw sa batas, isang beses lang. Pero malinaw naman doon, yung sinasabi ng konstitusyon natin na proceedings, impeachment proceedings, nagkaroon na ba ng impeachment proceedings? Nagkaroon na ba ng impeachment trial? Wala pa naman ah. Within the year, wala pa naman ah. Ito pa lang. Itong sisimulan nila sa Senado ng July 30. Kaya tinatawanan lang nila yan eh. Yung pinasa ni Sara Duterte na petition dyan sa Korte Suprema, definitely mababasura din yung petition na yan. Kumbaga, wala na kayong masagot, o sige, magmumukha na lang kayong eng-eng dyan sa inyong petition na yan. Her petition asks the High Court to stop her impeachment. Ito, nakakatawa nga ito eh. Parang si Baste, sabi ni Baste, wala silang ebidensya dyan, wala silang may ipapakita dyan na ikaka-impeach daw ni Sara Duterte. O wala naman pala eh. Bakit kayo tatakbo ng Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings? Kung confident kayo na wala naman silang ebidensya. Ang ibig sabihin lang yan, kung bakit nagpapatulong kayo, nagpapasaklolo kayo, you are hoping na ang Korte Suprema magro-rule favorable to your side. Kasi, once na umusad yung proceedings na yan, yayariin kayo ng prosecutors. Yayariin kayo nila Kong Jinky, Luistro, dahil matibay eh. Very confident sila, 99.9% yung kanilang mga hawak na ebidensya. At nakita nyo na yung iba dyan na ipasilip na sa atin yan during the Quadcom. Kaya makukonvict si Sara Duterte.
Yan ang hindi nila matanggap. In denial pa rin sila. Kaya takbo sila ng Korte Suprema. Ang way nila, itigil na lang yung hearing na yan. Yung impeachment trial na yan. Idaan na lang sa technicalities. Kasi once na umusad na yung trial na yan, makukonvict yan si Sara. Inconsistent yung sinasabi ninyo na walang matibay na ebidensya. Pero bakit nga kayo tumakbo ng Korte Suprema? Her petition asks the High Court to stop her impeachment as she believes the House of Representatives committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess jurisdiction. Diyos mio, Marimar. Duterte was impeached by at least 215 members of the House of Representatives last February 5 due to allegations of bribery. Ito, mabibigat yung ka-coffee, yung nasa articles of impeachment, no? Ito yung mga grounds. Bribery, betrayal of public trust, high crimes, conspiracy, and even her alleged involvement in EJK. Naku, sa pool. Mabibigat yan ka-coffee. Sige, maglaban kayo sa impeachment trial. Diyan magkakaalaman. Ako, lagi ko naman sinasabi yan. Ano man ang magiging desisyon ng Senado, maging favorable man yan kay Sara o hindi, we have to respect yung magiging desisyon ng Senado. Ang hope lang natin, ang prayer lang natin, maging patas yung mga senador. Kasi halimbawa, si Bato de la Rosa, i-proven yan na maka Duterte yan Noon, sinabi niya, ang loyalty niya na kay Digong Oh. Kapag hindi ka naging patas, makikita mo naman yung mga ebidensya dyan at bumoto ka pa rin pro Sara, sisingilin ka ng taong bayan. But again, wala tayo magagawa kung anong desisyon ninyo. Taong bayan na ang gaganti kapag hindi kayo nagdesisyon ng maayos. At alam ng tao yan kung nagdesisyon ka ba ng maayos o hindi. Kasi makikita yan naka-live telecast yan ka-coffee. Naka-live stream yan, makikita ng taong bayan. Mapapanood ng buong mundo yung hearing ninyo. Dahil transparent na ngayon. Malalaman ng tao yan. Oy, teka, ito, nagtaksil to. Nakita nyo na nga, nagwaldas na nga ito ng confidential funds. Inabswelto mo pa. Singiling ka ng taong bayan dyan. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa ating comment section. Baka may mga gusto kayong sabihin. Para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Yung mga nasa TikTok, may nakikinig din sa atin sa TikTok na may mga nanonood sa TikTok. Follow na po kayo dyan sa taas. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye. See you in my next video.